Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So, una sa lahat, nais ko po muna kayong batiin ng Happy New Year po sa inyong lahat. Pagpasensya nyo na po, ngayon lang ho tayo nakapag-update kasi medyo busy at saka medyo maingay ho talaga sa area ko at may bisita din po ako na isa kong kapatid at dalawa kong pamangkin. Kaya medyo busy ho at ngayon lang ho tayo nakapag-update. Pero may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Ito yung mga sinasabi ng dalawang DDS supporters na kung saan talagang wala pa rin silang kadala-dala. Ito pa rin ang kanilang mga banat sa taong 2026. So ito po, panoorin po muna natin at pakinggan mga ka-action, mga kakampeng. Kapag hindi nila napatumba si Inday ng 2026, we already have a president in 2028. I take the 2026 as the battle year. Kaya nga, magulo ang 2026 kasi gagawin nila ang lahat para itumba si Inday Sara sa 2026. May impeach ba nila si Inday? Sabihin natin na hindi ma-impeach si Inday, but they're going to double down on Inday on issues, gagawa nila ng kontrobersya, bababuhin nila yung 125 million na confidential funds nila, they're going to find something else. Kung relentless sila kay Inday the first 3 years, let us expect that they're going to multiply it by 5. Sabihin na natin na hindi magtagumpay yung impeachment. Hindi lang naman yun yung way para itumba si Inday eh. Bababuyin nila si Inday whether there is an impeachment process or wala. Diba? That's where we wait in tayo ng mga supporters talaga. Kaya dapat tayo talaga, pushback tayo malala. Actually, for me, lahat ng mga Duterte supporters, you need to be felt in 2026 because this is the year of reckoning. So, 2026 mangyayari ang tunay na eleksyon. Diyan mangyayari ang tunay na eleksyon kasi mahirapan silang i-impeach si Inday because of a lot of consideration. Kumbaga, hindi na ganun kadali ang pera ngayon, katulad nung dati na si Martin ang House Speaker, hindi na ganun kadali ang budget, hindi na rin ganun kadali ang mag-railroad ng process kasi meron kang Supreme Court decision, but it doesn't mean they can't. Budget nga, national budget nga, na-railroad nila eh. Nakafocus ako sa ano bang pwedeng atake nila kay VP because I think that's where we weigh in tayo to push back yung mga the amount of propaganda that will be hurled against all the Dutertes in that matter. Lahat ng mga sumusuporta kay VP Inday or sa mga Dutertes in that matter, they will all experience the baptism of fire this year, 2026 talaga yan. Kapag hindi nila napatumba si Inday ng 2026, we already have a president in 2028. I take the 2026 as the... So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin at napanood na ho natin. Grabe ang ginamit na words, no? Ipatumba talaga. Kaya kayo dyan napapahamak dahil sa mga wording na hindi kaaya-aya. Oo, mali naman ang term na ipatumba. Di ba? Ipa-impeach. Di ba? Kasi yan ang gusto namin. Ipa-impeach para bumaba siya dyan sa kanyang pwesto bilang isang vice president. Pero wag na wag niyong gamitin yung salitang ipatumba kasi ano yan ibang usapan yan. Di ba? Kumbaga hindi maganda pakinggan yung salitang ipatumba. Kaya diyan kayo minsan na napapahamak diyan sa mga wording nyo na ginagamit na hindi nyo muna pinag-iisipan. Yes, ang impeachment. Marami ho talaga ang naghihintay ng impeachment ngayong taon. Sana mabuksan muli ang usapin ng impeachment na yan pagdating ng February. Di ba? Hindi lang po 125 million ang issue na gusto malaman ng taong bayan. Ang gusto talaga malaman ng taong bayan, except sa 125 million, yung pa yung sa DepEd na 600.12, correct me if I'm wrong, no? 600.12 million. Yan din po ang gusto namin malaman kung ano nga ba talaga ang katotohanan. 'Di ba? Ngayon, kung halimbawa man hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte at makatakbo siya sa 2028, diyan tayo magkasubukan ng magkasubukan tayo ng kumbaga puwersa ng mga DDS at puwersa ng mga kakamping kung sino nga ba talaga
ang mas maraming supporters. Ngayon na nagkahiwalay na ang pula at ang berde. Alam namin na ang ilan sa mga pula, mga loyalista, kung sino ho ang magiging pambato ng kakamping, ang iba dyan na mga loyalista, malamang sa malamang, ang ibubuto niyan ay ang pambato ng kakamping kung sino man yan. Kaya yan, dyan natin mabasihan kung sino ba talaga ang malakas ang puwersa, kung sino ba talaga ang mas marami. Kung yan ang sinasabi nyo na 31 million ang bumoto kay Vice President Sara Duterte, ang tanong, buo pa ba ang 31 million? At yan pa rin ba ang makukuha ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 kung sakaling tumakbo siya sa pagka-presidente? Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!